Since 2026 na ngayon, meron na naman pong malaking rally laban kay Marcos Jr. Ang sabi po ay one time, big time ito mga kababayan. Isang bagsakan, ito yung sinasabi ko eh. Kung magra-rally, hindi pwedeng rally ka lang ng rally hanggang 2028. Yan yung naging red flag sa amin. Tama, mga nanonood sa atin, shout out EDSA Friday Group, Everyday EDSA Group, Inday Cares, and lahat ng grupo na sumama sa amin noong 2024 sa EDSA. Dapat isang bagsakan lang. Hindi pwedeng rally ka ng rally, right? Pag nakalikom ng budget, kapag nakapanulisit, rally. And then, ang totoong laban daw ay 2020. Yan, red flag sa amin yan ng isang, malaking grupo ng mga Duterte supporters. Meron kasing higanteng grupo ng mga DDS dyan sa Pilipinas, mga kababayan, na ang kanilang goal lang lagi, mga ate at kuya, ay mag-rally hanggang 2028. Ang katwiran nila, ang totoong laban daw po ay sa 2028. So nagsasayang sila ng pera, nagsasayang sila ng pagod, nagsasayang sila ng oras. Ay kilalang yan, Duterte Group, na dikit kay PRRD. Pero pinamumugaran ng mga makakaliwa at may mga double agents din. Gusto nila rally lang ng rally. At may favorite silang lugar, ayaw na ayaw nila ng EDSA. Mga ate at kuya, saan ba nakapagsipa ang mga Pilipino ng abusadong leader? Di ba sa EDSA? Dalawang people power, saan ginanap? Sa Liwasan ba? Sa Raho Sulaiman ba? Sa labas ba ng House of Representatives? Sa Camp Aguinaldo ba? Sa Luneta ba ginanap ang dalawang people power? Saan? Ba't ayaw nila? Sa EDSA. Dalawang abusadong leader na sipa. Yung isa nga tatay. Itong adiktador, hindi ba siya dapat i-EDSA? Hindi ba siya dapat pagkaisahan ng taong bayan at i-people power? Bakit? Mas matino siya kaysa sa mga nasipa na dalawang leader noon? Ay siya yata ang pinakakurakot eh. Buti sana kung matalinong kurakot. Ay inutil naman, pero what the heck? Sa panahon niya, ang pinakamatindi ang korupsyon. Trilyon, hindi bilyon, mga ating. So ang gusto lang nitong mga ibang Duterte groups, or maka-Duterte ko, no? Rally lang ng rally. No? Gusto nga nila monthly eh. Ngayon, yung mga taong nagbibigay sa kanila ng budget, ang laki-laki kasi na binibigay ng iba. May nagbibigay sa kanila 400K, 600K, meron pang halos 1M. Hindi lang umiimik, mga kababayan. Kumbaga, lalabas daw muna, yung isang nagbigay sa kanila ng malaking amount, lalabas lang daw muna ng Pilipinas. Pag nakaalis siya ng Pilipinas, ay pupunta siya ng US, saka siya iimik. Na ang laki ng binigay niyang pera sa mga grupong yan, pero ang gusto lang nila ay mag-rally lang ng mag-rally. Pero good news, meron daw one time, big time, at ay may huwag mo itong sasabutahihin. Deserve to ng kapatid mo. Ang dami kasing double agent tapos sinasamba ka eh. Ang daming traidor tapos sumasamba sa'yo eh. Nakakapagtaka talaga. Manok mo ba yung mga yan? I mean, mga alaga mo ba yung mga yan? Yung pinagdududahan namin ng mga tik-tik sa grupo ng mga Duterte supporters, sambang-samba sa'yo eh. Ay minatics ang iba sa kanila eh. Besides, mangga, di ba? Parang tama nga. Yung nananabotahe ng rally, yung tipong ililipat-lipat nila or ayaw nila ng EDSA or siraan nila ang mga rally ng EDSA, maaaring ang supporters mo. Kasi pamilya ni Aimee ang inedsa noon eh. For sure, ayaw ni Aimee na maulit ang kasaysayan. Ayaw niyang maulit ang trauma at ang kahihiyan ng kanyang angkan. So kung may mga nananabutahe
ay hindi nakakapagtaka na sumasamba rin kay Aimee. So, ikaw ba ay nagtatanong kami kumpas mo ba yan, Mangga? Na ipasabotahe sa mga sumasamba sa'yo ang mga rally ng EDSA? At kahit saan pang rally? Sinasabotahe kasi. Nililipat-lipat, pinapagod, pinauuwi. Oh. So, nasasayang ang effort. But good news, at sana huwag itong masabotahe, meron na namang isang one-time, big-time rally na gaganapin. And it's backed up by Manong Chavit. Okay. Yung una kasing panawagan po ni Chavit Singson ay, sabi niya, ang mga kabataan, huwag na lang munang pumasok ng school. Right? Huwag na munang pumasok as a form of protest. Kasi sinisira naman na ang kinabukasan ng Pilipinas, masisira din ang kinabukasan nitong mga bata, ay di wag na silang pumasok, pero huwag silang sasama sa rally sa kakalsadahan. Kasi nga, baka sila ay mabugbog, mahataw, mahuli, huwag na lang pumasok as a form of protest. Huwag nang munang pumunta ng eskwelahan, which is actually a very good idea. Mapipilitan si Ngiwi na anong gagawin ni Ngiwi kung ayaw pumasok ng mga bata? Kung nakinig ang mga magulang at ang mga estudyante kay Chavit, ano magagawa ni Ngiwi? Eh di matuwa siya, walang gastos ang DepEd. Something. Oh. Walang pasok walang ay kaso mo walang nakinig. Merong siguro kokonti, pero hindi nakinig sa suggestion na yan ni Chavit, which I think very very clever, right? Brilliant idea. Pero hindi na i-push. I think sinuggest niya yan bago yung September rallies ng 2025. Oh. Ngayon, since hindi nga kumbaga umepekto yung suggestion ni Chavit, eto ang kanyang sasabihin. Kanyang sinabi, since malala ang corruption, let's go have a big rally and it's gonna be one time, big time. Pero dapat hindi niya in-announce, no? Kasi makakapaghanda ang mga ang mga mandarambong. Makakapag-ready sila ng bata-batalyong pulis na naman. Malalagyan na naman nila ng mga barricade, ang mga daanan, and isasabotage nila yan, yung mga pupuntang tao sa, halimbawa, ang rally ay EDSA, mga kababayan, or EDSA Shrine, haharangin nila yan. Pag may nakita silang suspicious na mga sasakyan, say, mga buses, jeep, na pare-pareho yung suot, tapos may mga dalang mga placard or something, harangin nila yan. Maglalagay sila ng checkpoint. Ang alam ko mga kababayan, noong 2024, nung nag-rally kami in EDSA, may mga checkpoints. Kumbaga yung tipong galing Batangas, halimbawa, or Bulacan, sinisita agad, hindi pinatutuloy. Kapag nakita na gano'n, parang mga rallyista to Teka, isang bihis, may mga dala pang mga, rally paraphernalia. Hinarang, hindi nakatuloy ng punta sa EDSA, ang daming sabotahe. So, anyway, at least sinasabi ni Chavit na magkakaroon ng one-time, big-time rally. Let's listen to this, mga kuya. Pinabayaan niya ang grabe corruption dinamay lahat, halos lahat. At saan tayo magsusumbong? Wala. So kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa grabe corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Wow. So, brilliant idea. ASAP daw, sa lalong madaling panahon. Ano ang pinaka-perfect na month for rally? Probably February. Right, mga kuya? Kung hindi kaya ng January, di February. Total, may anniversary ng EDSA Like, February 25th yun, yung EDSA Revolution, di ba? February 25. So, most ideal ang February. Ngayon, since in-announce na ni Chavit at nanawagan siya sa iba't ibang religious groups, magre-ready ang Kamangyang.
Susugod daw. Ano sabi? Susugod sa Malacanang, right? Oh, let's listen. Inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. We will march to Malacanang. Okay. Brilliant idea, pero for sure may barricade na naman, tapos yung mga fence nila hindi lang yung hindi lang barbed wire, 'di ba? Yung talagang razor wire na matalas. Eh nakapag-ano nga sila ang tawag diyan, nakapag-manufacture tuloy, nakapaggawa sila ng mga razor wire for barricade. Ang bilis! Pero yung mga bakal ng flood control, right? Mga tinipid. Pero yung protection para hindi masugod ang Malacanang, ang bilis na yari. Kaya naman pala. Pero ang mga infra, hindi kayang madaliin. Oh. So, maaalarma nito ang palasyo, mga ating. ASAP. Nako, magdadagdag na naman sila ng paggagawa ng pang-barricade, mga kuya, mga razor wire, right? Imo-mobilize agad nito ang mga kapulisan from different, what do you call it? Police office ba daw dyan? Yeah? Whatever that is. No? Mga ang tawag sa kanya? I forgot the term na already. Basta, yung mga kapulisan, halimbawa sa mga probinsya, no? Diba, papupuntay sa Maynila, kailangan maraming pulis ang magre-ready para harangin ang posibleng sumugod sa Malacanang. Although hindi ako nag-agree na in-announce agad ito ni Chavit, pero paano naman niya iimbitahan yung mga religious groups na sumali sa kanya kung hindi niya i-announce? So, sinong religious groups kaya ang sasali sa panawagan ni Chavit? Sasali kaya ang Catholic? Hindi kasi united ang Catholic. Maybe born-again Christian makikisa, no? Who else? Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, parang hindi naman silang pakis sa political kineme ng Pilipinas. Well, ang ating mga kapatid na Muslim, no? Medyo united yan. For sure, sasali sila. Who else? Marami pa namang Christian religion sa Pilipinas. So, siguro, yung mga maliliit at hindi masyadong kasing tanyag ng Katoliko na religious groups sasali dito. Pero, but then again, mga kababayan, kailangan nila ng budget. Hindi para bayaran ang kanilang mga miyembro, kundi para pang-mobilize, pamasahe, panggastos. Right? Mananawagan sila sa kanilang mga miyembro, hindi lang sa Kamaynilaan. May mga paluluwasin sila. So, kailangan nila ng budget. Manong Chavit, kung gusto mo itong one time, big time, huwag mo itong titipirin. Ibuhos mo. Kasi itong 2026, may nagsabi na nga ito na yan, make or break ang 2026. Pag hindi nangyari ang mga dapat mangyari sa taong 2026, medyo masalimuot ang 2027. At baka parehong camp kung hindi magsasucceed ang mga Duterte supporters, ang mga ayaw na sa pamumuno ng diktador, kasi hodang hindi kayo Duterte supporters, kung supporters kayo ng ibang politiko, or maybe hindi naman talaga kayo pro whoever, pero sukang-suka kayo kay Ngiwi, pag hindi tayo nag-succeed ng 2026, mahihirapan tayo sa 2027. Maraming pwedeng mangyaring masama. Yung impeachment ni VP Sara, baka matanggal yan sa pwesto ngayong 2026. Ganyan din kasi ang tumatakbo ngayon sa isip ng kalaban. Make or break na ang 2026. Kapag hindi pa nila tanggal si VP Sara sa pwesto, mahihirapan silang kalabanin si VP Sara sa 2027, lalong-lalo sa 2028. Kaya ang labanan ay nasa 2026. Ano to, paunahan mga tatkuya. Sabi nga, magiging madugo daw ang 2026. Huwag naman sana. Ito yung taon, sumablay na Sumablay tayo ng 2025, nakasurvive sila. Napakulong pa nila si Tatay Digong. Sino pa ang kaya nilang gipitin sa 2026? Kung hindi magsasaksid itong panawagan ni Mr. Chavit Singson. So, sir, sana may mga
may mga malapit sa'yo na makakapagbigay sa'yo ng advice kung paano mo ito i-execute. And gastusan mo 'to kung gusto mong mag-succeed. Kasi kung iilang piraso lang ang sasali sa'yo at aasa ka sa panawagan dahil sa pakiramdam mo ay, kilala ka at kilala kang prominenteng tao all over the Philippines at sapat na yung popularidad mo para makapagyaya, sir, that's not enough. Nanawagan na yung sana nakarating sa'yo, nanawagan na yung mga taga Bisaya, even taga Mindanao, padalhan mo raw sila or umarkila ka raw ng 5 barko para sa kanila. Yun na lang hinihingi, transpo. Bahala na sila pagdating ng Batangas, bahala na silang gumastos ng pamasahe sa bus or jeep paluwas ng Maynila. Or maybe ang barko hindi sa Batangas dadating hanggang mismong sa Manila Harbor na, right? Sa pier na ng Maynila para konting biyahe na lang. Arkilahan mo raw sila ng barko, sir. Huwag mong tipirin. Wala tayong aasahan sa mga taga Maynila. Iilan lang yan. Focus ang mga yan sa trabaho, sa career, sa paghahanap buhay, di ba? Dahil mahirap ang buhay sa Maynila, malaki ang gastusin. Ma-traffic pa. So parang iilan lang sa taga Maynila ang may kakayahan na sumali sa ganyang rally na willing nilang isakripisyo ang kanilang trabaho kung may trabaho man, right? So, ang intindihin mo, Mr. Chavit Singson, ay ang mga taong galing sa Kabisayaan at Mindanao, lalo't malapit sila kay Tatay Digong. Itong mga taga-Norte, balita ko, may mga naharang na bases eh. Kasi baluarte ni former Governor Chavit ang Ilocos Sur. May mga luluwas daw ng Maynila para sumali sa rally, hinarang. So, tutukan mo to at sabi mo nga ASAP. Sana bago mo to sinabi, nakapag-mobilize ka na. Tama mga ate at kuya? Bago mo ito isinawalat, right? Nakapag-ano ka na, nakumontak ka na ng mga tao, right? Even politicians, hindi lang religious leaders. Sabihin mo, yung mga nasasakupan mo dyan, yung mga constituents mo, paluwasin mo ng Maynila. Say kay Kiko Barzaga, sabihan mo kaagad, yung mga taga-Dasma or mga taga-Cavite, paluwasin mo ng Maynila. Ganon. Sa religious groups, sasali kaya ang iglesia, mga ate at kuya? What about the Kingdom of Jesus Christ? Handa ba silang sumali at ilagay sa risk si Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng kulungan? Kasi ang tingin ko mga ate at kuya, ito opinion ko lang not sure kung mag-agree kayo dito. Sa tingin ko, di ba may mga rally dati ang KOJC sa Liwasan, ang dami nila, di ba? Ang ganda nga ng rally nila nakadamit, may program, maganda yung kanta, di ba? Tapos time team na ang kanilang prayers, umulan umaraw, hindi sila umaalis mga ate at kuya, nakapayong lang bumubuhos ang ulan, hindi umaalis sa upuan, may payong lang, may kapote. Sa tingin ko, kaya hindi sila makasali sa kahit anumang rally dahil baka pag may nakitang taga KOJC, kasi parang gumawa sila ng pangalan, parang yan ang nagpapaligsahan. Although sa tingin ko hindi man kayani ng KOJC ang dami ng iglesia, pero at least pumapangalwa sila sa mga, di ba, religious groups na kapag nagparally, marami. Ang Catholic, wala Hindi organized, hindi united ang Catholic. Tapos ang mga kaparian, ang mga obispo pa, mga pinklawan, mga pro-Marcos na rin yung iba. Kaya sila hindi makasali, lalo na yung KOJC, baka gipitin si Pastor Quiboloy sa loob ng kulungan. Right? Baka may ganyan Subukan nyo, sumali sa mga rally-rally na yan. Gurgur. Gurgur yan. Baka ganun, parang hostage. Meron kaming mga sa loob, tao sa loob. Papasukin yan sa selda niya. Baka ganun, Pero kung matatakot ang mga religious groups na sumali, hanggang kailan kayo matatakot? Sa panawagan ni Chavit Singson, kailangan ditong sumali ang iglesia. Kasi hindi lang to about karangalan. Tama mga kababayan? Hindi lang to about pride of maybe if ever mag-succeed,
'Di ba, trophy niyo 'yan, eh. Kami yung mga nag-rally kaya nasipa yung diktador. It's not about that. Save the Philippines. Iligtas niyo ang Pilipinas. Kayo ang may numero, eh. Kayo ang united. Kayo ang kayang mag-organize. Pero yung one time, big time, mga kababayan, i-anticipate nyo na hindi lang yan 5 araw. Baka abutin ng 10 araw. Kung sa EDSA nila gagawin yan, mga tat kuya, mababalita yan, eh. Wow, history repeats itself. The same place, another people power, this is the third people power of the Philippines, and they want the leader to be out of the palace again, just like what happened to his father, just like what the Filipinos did to the father of this sitting leader. Sinipa ng taong bayan dyan sa EDSA noon ang tatay niya. Ngayon, mas malala siya sa tatay niya. Hindi lang siya mana sa tatay niya. Mas malala siya. Ayan na naman ang taong bayan. United na naman. At nananawagang siya'y lumayas. Balak pa ngang sumugod sa, gusto nila sumugod sa Malacanang. Mga tat kuya, kung sasamahan si Chavit ng religious groups, even fraternity groups, kung ano pa mga group, political groups, lahat na ng grupo, kung sasama sa kanya at dagsa, yung mga barricade na yan, mas marami naman ang taong bayan kaysa sa kapulisan, di ba? Ang sabi nga, ang mga pulis, handa raw sumama sa taong bayan. After all, ang kanilang mga nanay, magulang, kapatid, kamag-anak, ordinaryong Pilipino. Ang pinaalam ng mga men in uniform na abusado ang nakaupo at walang hiya. Kita naman siguro nila kung hindi man nila ramdam na pabagsak ang Pilipinas. Kung mas marami ang mga Pilipino, ba't hindi sasali at makikiisa ang men in uniform? After all, ang trabaho nila, protektahan tayo, hindi ang angkan ng mga magnanakaw. So, ang kailangan mangyari dito mga babaeng ko, kung tatanungin nyo, dapat dagsa ang tao. Kung kayang maging millions, why not? Samahan na ng mga grupo, lalo na ng religious groups. Wala nang pataasan ng ihi or what. Sama-sama na. Baka yung mga kakampings gusto rin sumama, sige, go. Huwag lang yung mga makakaliwa. Alam naman nating sabotahe ang mga makakaliwa. And again, Mr. Chavit Singson, ang rally na one time, big time na sinasabi mo, hindi dapat isang araw yan. At huwag na huwag mong gaganapin sa Luneta. Ang hirap punuin yan. Dapat nasa tamang lugar kayo. Okay? Doon, sa kung saan may kasaysayan na nananalo ang mga Pilipino laban sa mga magnanakaw at abusado. Doon na. At patigasan yan. Hindi kami aalis dito hanggat hindi ka bumababa. Hindi lang 3 araw, hindi lang 10 araw, 1 buwan. Dito kami, magtatayo kami ng mga tent, dito kami titira, dito kami matutulog. Ewan ko na lang kung di ma-pressure yan. Ibuhos mo na, Governor Chavit, kung ano man ang kaya mong ibigay. Hindi lang oras, hindi lang laway, yung resources mo, number 1 yan. Real talk, gastosan mo ito ng malaki. Kung gusto mo magtagumpay. Kung ang goal mo ay matapos na ang korupsyon ng Pilipinas at ang kawalang hiyaan ng mga magnanakaw at kurakot, stand off. Hindi to dapat matapos sa 1 araw, 3 araw, 5 araw. Kasi kung marami kayo, Governor Chavit, for sure marami rin ang susunod. Tulungan mo ang taga Bisaya at taga Mindanao na makarating at makasali. Kasi sila yung pinakakawawa. Iwan sa development. Napupunta sa Maynila ang lahat ng pera, pagbalik sa kanila kakapiranggot, kahit sa mga projects, iwan na iwan. Okay? Manila lang ang nananamasa, lalong-lalo na ang mga magnanakaw. Wala tayong aasahan sa mga taga Maynila. Maybe yung neighboring provinces pwedeng sumali sa gaganapin yung one time, big time. Pero kung gusto mo ng crowd na matibay, since taga malalayo at hindi ka agad makakaalis,
tulungan mo ang taga Bisaya at taga Mindanao. Gastusan mo ito. At kung hindi mo kaya at ayaw mong pakawalan ang budget para sa one-time, big-time mo, marami ka namang kaibigan, kahit nga kay Pacquiao, pwede kang humingi, kaya lang si Pacquiao mukhang dikit kay Ngiwi. Marami kang kaibigan, marami kang kakilala na willing, or kahit hindi willing, pwede mong hingaan para tulungan ka sa gastusin, maggastos ito. Hindi ito pwede panawagan lang, and then that's it, kanya-kanya kayong luwas. Hindi lahat afford. Maraming gustong sumali para matapos na ang problema na ito ng mga Pilipino sa magnanakaw. Ang kailangan mo lang tulungan sa pamasahe. Hindi mo kailangang bayaran ang rallyista. Tama mga kababayan? Bigyan mo ng pamasahe, paglaanan mo ng pagkain, mag-ready ka pa ng ambulansya, doctors, nurses, baka magkaroon ng emergency, may himatayin doon. Tama? Sana, sino kaya ang mga tao at grupo na pwedeng magbigay ng advice kay Chavit Singson kung paano ito i-execute ng tama? At agree ba kayo? Walang alisan hanggat hindi bumababa ang magnanakaw ng bayan? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.